Mula po nung unang panahon, ang ilog na to ang pinaka-highway sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero hanggang ngayon, ito pa rin ang tanging paraan para makarating ang maraming komunidad sa Agusan. Isa sa may pinakamalaking populasyon dito ay ang mga tribo ng Manobo. Bisperas ng piyesta ng Barangay Sabang Gibong noong kami bumisita. Sa kanilang paghahanda, may nakilala akong isang kakaibang batang babae. Pugad daw ng mga buwaya ang ilog Agusan. Noong 2011, nakilala ito sa buong mundo matapos mahuli dito ang isa sa pinakamalaking buwayang naitala, ang 21-footer na si Lolong. At meron pa raw na mas malaki, si Lalang, na hindi pa nahuhuli. Pero hindi mga buwaya ang pangunahing problema ng mga Manobo rito. Maliit pa lang tong ilog na to. Umpisa Disyembre hanggang mga Marso. Tumataas ang ilog at umaapaw at napakalawak na lupain dito sa Agusan yung bumabaha. Kuha ito ng huling pagbaha sa Barangay Sabang Gibong. 3 palapag ang barangay hall sa gitna ng komunidad, pero halos 1 palapag na lang ang kita noong bumaha. Nakatali naman sa malalaking puno ang mga bahay. Sa unang araw namin, tila may banta na masamang panahon. Ang mga lalahok sa beauty pageant ng piyesta sa gabing yon, tuloy-tuloy lang sa paghahanda. Todo ang mga dalagitang ito sa pagpapaganda. Pati binti at braso, pinupulbusan para kuminis at pumuti. Ngunit may isang dalagita na hindi na kailangan ng pulbos para mapansin sa entablado. Ito si Mariel Goyo, 12 anyos. Isa siyang albino. Mga taong ipinanganak na may kondisyong walang kulay ang balat. Sa Sabang Gibong, kilala siya sa palayaw na Bulaw. Ang ibig sabihin nito ay araw. Halos buong barangay nandito, kabilang na ang lola ni Bulaw. Tonight, in the Testament, that beauty seems to just have the brilliant minds and sexy body, but he also got the incomparable and flabbergasted talent, for they are going to showcase tonight their amazing performances. Welcome to the Talent and Employees Night 2015. Are you excited? My name is Augusta Maria B. Sabado, 14, ang vice na kahibo. Hindi pala kalahok si Bulaw sa beauty pageant. Maya-maya, nagsimula na ang talent portion ng Timpalak. Pero alam nyo, kahit ganito ako, meron din akong talent. Marunong akong kumanta. Gusto nyo marinig ang boses ko? Ay, nakakahiya naman. Halos lahat sila ay mga taga-tribong Manobo. Kitang-kita sa mga napiling talento ng mga kalahok ang impluwensya ng telebisyon. Iisa lang ang may tema ng katutubo. Ang sayaw ng kalahok na ito nauwi sa isang pagsasadula ng pagkasira ng kagubatan. At dito lumabas sa wakas si Bulaw. Gumanap siya bilang diwata
na binuhay ang mga namatay na puno. Isang papel na may ugat daw sa paniniwala ng ilang matatanda bukod kay Bulao. Ang Sabang Gibong ang pinakamalayong barangay sa munisipalidad ng Talocogon sa probinsya ng Agusan del Sur sa Mindanao. Walang kalsadang papunta rito. Ngunit kahit nasa dulo ang barangay, naabot din ito ng kuryente noong taong 2013. Kaya naman kahit napakalayo sa lungsod, nakakasabay na rin sa uso ang mga manugo rito. Tanda ko. Grabe si Utik. Sa ilang araw ko rito, hirap akong makita ang kulturang katutubo. Ang mga libangan nga dito, parang sa Maynila rin. So yung mga tradisyon ng Manobo, hindi na masyadong ginagawa ng mga bata. Ano lang, normal lang na damit. Tapos pag fiesta, hindi nila yung kultura nila na sumasayaw ng pangmanobo, wala. Modern lang. Yung sa amin, kung ano yung pinapalabas, yun lang. Halimbawa yung mga sa Philippine, search sa television, yun. Parang ginagaya nila na mas high-tech yung dating. Oh, my future daw. Is this a correct sentence? No. Taga Talocogon si Teacher Emily. 4 na taon na mula nang madistino siya sa Sabang Gibong bilang guro. Sige. Ma'am. Dili. Elementarya ang tinuturuan niya. Isa sa kanyang mga estudyante si Mariel Goyo o Bulao. Sa katunayan, class president pala si Bulao. Ngunit kahit leader siya ng klase, may nanunukso pa rin sa kanya. Anong tukso sa kanya? Bulaw. Kasi yung iba yung parang matanda na daw, bulaw. Hindi maitim yung buhok. May paniniwala ba tungkol sa mga katulad niya? Sir, dati kasi, kaya ganun daw siya kasi yung mama niya, sinabi ng mama niya na pinaglihi daw siya ng ng isda sa tabang, karpa, bulaw din. Ganun, iwan ko kung... Yun ang paniniwala. Oo. Bukod tangi man ang kanyang itsura, hindi lumalayo sa tao si Bulao. Sabi nga ng teacher, matulungin siya sa kanyang mga kaklase. Ay na, kuha na. Bisperas din ng kaarawan ni Bulao noong una namin siya makapanayam. May pa-birthday kami sa'yo. Ito raw ang unang beses na nakatanggap siya ng regalo. Kung hihingi man siya sa kanyang mga magulang, hindi material ang gusto niya. Ang pasok sa isip ko po ay yung mabubuo lang kami. Pero hindi na po yan matutuloy. Hindi na yung matutuloy. Bakit sa tingin mo? Kasi meron na silang pamilya. Hindi pa ipinapanganak si Bulao, hiwalay na ang kanyang mga magulang. Lolo't lola na niya ang nagpalaki sa kanya. Nalipay ko nga, gihatag sa kuha ang bata. Kay samantala kuan manako na apo manako gyud kay ang papa niya anak manako. Wala na makasuporta sa iya ha. Sabi na ang iyang papa sab wala puy kuan. Wala puy trabaho magihapon. Diri sa mua sa isa ka tuig kaduha ra mi mo cropping sa pagharvest sa mais. Ito si Joselito Goyo, ang ama ni Bulao. Number 12. Tuwing piyesta sa Sabang Gibong, sumasali siya sa liga ng basketball. Sa ibang barangay sa Talocogon na nakatira si Joselito, kasama ang pangalawang asawa at 2 anak dito.
Arbang Nasa malayong barangay din ang ina ni Bulao. Ipinaubayanan niya ang bata sa lola nito. Bihira makita ni Bulao ang kanyang ama at ina. Kaya naman masaya ang bata dahil nandun ang ama sa kanyang kaarawan. Anong tingin mo doon sa sinasabi ng iba o paniniwala ng iba na anak nyo ay isang diwata o anak ng engkanto? Galit ako. Pag sabi nila sa akin nga anak daw ng diwata eh. Galit ako eh. Pero anong pagkaintindi mo doon sa kanyang kulay? Bakit siya nagkakulay na gano'n? Kanang kuwan ba, kapag sabuntis pa siya, ang ipangalaang ganit niya, lubi. Iba-iba ang paniniwala ng mga tao sa Sabang Gibong tungkol sa anyo ni Bulao. Ngunit ni minsan, hindi pa napatingnan sa doktor ang bata. Ang balat ni Bulao na inaasam ng maraming Pinoy, pwede palang maging sanhi ng isang matinding sakit para kay Bulao.